nandito ngayon nag-iipon, ipinipresent na po namin sa inyo sa taong bayan kung ano po yung totoong sitwasyon ng bansa natin. Ngayon, tungkol po dun sa tanong kung ano yung gagawin. Una-una po, meron pong yan pong mga representante natin sa Kongreso, meron pong mga congressional districts yan. Yung pong mismong taong bayan can initiate sa level po nila, sa Kongreso, sa distrito po nila, pwede po nilang simulan. Kami po, susuportahan namin. Kami po ay nandito para bubuksan ang inyong mga mata at ang inyong pagkusawa. Hindi po namin ito magagawa na kami-kami lang. Kaya po, ang panawagan namin sa taong bayan, magtulungan po tayo. Hindi lang po kami. Yung po mga nasa sa distrito, mga congressional districts. Pag nakikita niyo po na yung inyong congressman, pinagagawang kayo ng kalsada, tapos wala pang 2 taon o ilang buwan pa lang butas-butas ulit. Mag-isip po kayo. Pera din po yung ginastos doon. Kaya dapat po ang aksyon manggaling po sa ating lahat, hindi lamang po sa amin. Yun po yung aming panawagan. Una, itong ayuda kasi, kami mga katutubo, natutuwa na sana kami sapagkat ang sektor ng katutubo ay sobrang hirap. Hand to mouth ang existence namin. Ngayon, nagkaroon ng programang ayuda, 5,000, pagdating sa beneficiary, 2,000 na lang. Kasi yung pagpirmahin ka ng 5,000, pagdating, paglabas mo sakit, kunin nila yung 3,000. So may iwan sa beneficiary na rin. Yan lang napakasakit kasi inuray-uray ang katutubo. So hindi makapag-recess. Pero kalimuhanan kasi yung 2,000 na yan. Pagtiputan yan, makakabili ka ng pagkain. So ito yung mga programang ito na masyadong parang nadodouble date ang mga katutubo. Hindi na nakapag-aral, nabibiktima pa sa kanyang kuring pamamaraan na imbis sana tulungan. So ito ay napakalaking insult talaga. Sapagkat dito sa ating sa mga nangyayari sa atin ngayon, sa ibang bansa kasi sa Japan, pag nalaman na gumawa ka ng ganyang kasalanan, nakaharakiri na yan eh. So siguro dapat isipin natin yan. Kung hindi, mananatili tayong magulong bansa. Kailangan pag nagkaroon ng bahid ang pangalan ng isang tao na namumuno, mas maganda mag-resign na lang para yung pamilya hindi magsasuffer sa mata ng tao. So, hindi ito isang panawagan ko bilang katutubo at leader ng katutubo. Hindi na ito kailangan patagalin pa sapagkat habang tumatagal, mas lalong i-kahos ang mga katutubo. Sapagkat kami mismo, ang mga biktima ng mga programang mali, gumagawa ng kasara, wala namang tao. Imbis na yung pira na gamit doon, may bigay na sa katutubo para naman makaramdam ng magandang buhay. Wala eh. So bakit ba? Nandiyan ang mga taong ganyan. So yun ang panawagan ng katutubo. Sa tingin ko, wala nang rason bakit nandiyan pa ang lumalis sa Kongreso. Salamat. Sir Manuel, bakit po sir nandiyan napapanawagan po mga resign student Martin? Hindi po namin makuha yung reaction. Nandiyan, pagsalita ka sa Sir Jason sa grupo naman ng mga AITA sa Sampalit. Magandang po sa ating lahat, mga kapatid po natin Muslim at katutuwa dito. So, ang masasabi ko lang po, tama lang po siguro na mag-resign na po ang ating mahal na speaker dahil nga po sa kanina po narinig ko po, marami na pong hindi angkop sa gawain bilang isang speaker, lalong-lalo na po tulad namin mga IP na hindi inaabutan ng tulad ng ayuda. Yun pala ang ayuda ay lalo palang nakapagdududa kung papansinin natin dahil nga po sa hindi pala ito dapat ayuda. Kaya ang masasabi ko lang po siguro, so dito sa ngayon, ako po nagpapasalamat na kung ito ay matupad na mag-resign na itong ating mahal na speaker dahil mapapalitan na rin ang bansang Pilipinas ng tunay na pagbabago na tayo magkakaisa na bawat Pilipino. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa lahat. Gusto ko lang po magdagdag sa lahat ng mga nabanggit ng mga natin dito. Ako po ay isang tribo na walang pinag-aralan pero sa nakikita namin po sa labas ng TV at balita ng radyo at dyaryo ay talagang sobra na po ito. Kung ako po tatanungin, sa dami ng problema natin, kung hindi pa natin ito, kumbaga ibusa, at parurusutin pa natin ito, ay yung mga susunod pag-apo natin pare-pareho, hindi na natin alam kung saan pupulutin. Dahil ang politika, sigurado nandyan ang gulo. Lalong-lalo na po sa putulan, hanggang sa buong Sambales. Pag hindi ka read na ID, hindi ka katanggap-tanggap sa ospital, ganun ka hindi sa
Hindi lang butulan yan. Pati ang ayuda. Actually sa mga citizen kagaya namin. Pag sinabing ayuda, pasinsama yung 2,000. Pero yung 3,000 na doon sa DSW na inaiwan, hindi ko alam kung sino kumuha. Pero pipirmahan mo 5,000 doon sa hotel. Yung ganun po katindi sa alta. Kami, ang biktima niyan, lahat ng maliliit na tao. Kaya lahat ng sinasabi natin dito malaki. Sa buong bansa po ito yung sinasabi ng mga abogado natin, mga koronel. Pero kaming maliliit na ita, masyado na kaming minamali. Actually, pati lupain ng mga ninong ng ita dahil sa politikong kinukuha. Yan po, hindi lang simple ito. Ginagamit nila yung pagka-pildiyo nila para sakupin yung asisarapin namin. Kaya gusto ko man sanang dagdagan ito dahil siyempre naubusan na tayo ng oras. Saka na lang po sigurong kung gusto nyo pang mapalamanan yung asisarapin, tanongin nyo na lang po ako siguro sa labas para hindi tayo nakakabala ng marami. Basta kami sa ITA, suportado kami doon sa gusto natin mangyari sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. I-maintain po namin yung struktura namin, yung aming paninindigan laban po sa korupsyon. Kami po ay nare-recognize as Citizens Watchdog. So pagpapatuloy po namin yung aming pagkipaglaban sa korupsyon. Pagkat isa po ito sa dahilan kung bakit po tayo mga Pilipino ay naghihirap. At wala po kami pakialam kung anong partido o anong grupo kayo, basta kayo ay naungrap, kayo ay nagnanakaw sa gobyerno, eh kalaban namin kayo. Kaya yung ipinalpong kaso laban kay Speaker Martin Romualdez, isa po ang Citizens Crime Watch sa nagreklamo. Ako po ay isa sa complainant, kasama namin si General Garcia. At kung ang pag-uusapan po ay korupsyon, yung kanila pong akusasyon kay BP Sara ay nasa 125 billion lamang. Nakuha ay bilyon-bilyon po ang ninanakaw ng ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero hindi po nila nakikita. Kaya nga lamang, ipagpamanin po ninyo, kami sa Citizens Crime Watch, talagang nahihirapan po kami kumuha ng dokumento. At kung wala kang hawak na ebidensya, wala kang hawak na dokumento, napakahirap po ipaglaban. At sa ombudsman, hindi rin po tatanggapin o hindi po rin po prosper kung wala kang dokumento. Although, marami na po kaming naisampang kaso. In fact, kanina nasa ombudsman po ako. Yung amin po isinampang kaso laban sa isang alkalde ng Batangas. Akala nila dahil lang sa politika, ito po tuloy-tuloy. At even yung congressman ng Quezon, tingnan nyo yung pinakita sa video na dapat matatanggap naman talaga ay 5,000. Anong pambubulang ginagawa sa mga mamamayan. Yung ikan 3,000 na pagkasundan namin mag-asawa, pagkat yung kanyang asawa ay congresswoman din. Dadagdagan na ikanapin ng 1,000. Kaya magiging 5,000 po yung aming bibigay. So tingnan ninyo na, congressman siya po namimigay ng ayuda at pumulahin pa yung mga tao. Yung iba naman, yung nasabi ng ating kasamahan sa IP, talagang niloloko po yung ating mga kababayan na dapat ang matatanggap ay 5,000, pipirma lang sa pero ng 5,000 sa voucher, pero yung kanilang natanggap talaga ay kulang na kulang at may malaking bawas. So malaki po problema. Itong nangyayari sa ating korupsyon na isa po sa ugat ng kahirapan. Ang kalaban natin talaga ay kahirapan, pero bakit tayo naghihirap? Pagkat sila po ay patuloy na nangungurap. So hinihiling po namin sa ating mga kababayan, sa inyo po sa local government unit, sa inyong lugar, kapag meron pong pagnanakaw, pagtulong-tulungan po natin. At kahit ang Citizens Crime Watch ang complainant, hindi na po kayo. Bigyan nyo lamang kami ng suporta sa pamagitan ng pagkuha ng mga ebidensya sa inyong pong lugar. Sir, parting words po mula sa Davao kay Chairman Emmanuel Bertosio. Salamat, kaibigan Bernard. Sirs, ituloy nyo na lang yung patiglaban ninyo, pati yung impeachment na sinampa ninyo. Suportado namin kayo doon sa Mindanao. Anyway, may kwento lang ako. Si Speaker Romualdez kasi, lahat ng ginagawa niya may bayad. Lalo na yung mga pirma-pirma. May bayad yun.
hindi lang maliit na kwarta, kundi malaking kwarta, thousands of million. Yung impeachment kay Sara, may bayad room yun, malaki. Siguro alam nyo na kung magkano ang isang congressman. Ngayon, ikwento ko, ito kasi nga impeachment kay BP Sara, yung 125 million, trap yun eh. Kasi ang gobyerno kasi, we are not talking of the figure. We are talking of the policy na nagkakamali ka. Isipin mo, yung 125 million na binigay nila kay Inday Sara, masyadong masikip na para gastusin. That was issued by, I think, last quarter of last quarter of a year. Now, 125 million, paano mo gastusin yan? Kasi kung hindi mo gastusin yan within the year end, may ibabalik yan sa treasury. So magaling yung trap nila na ginawa nila. Kasi 11 days lang nagastos ni Inday Sara yung 125 million. Of course, ang ginawa naman ni BP Sara is gidistribute niya into their mga tao, no? Ang 125 million. So yun ang ano nila, yun ang i-issue nila kay Inday Sara na 125 million. Maliit na bagay. Pero sa totoo lang, may violation daw. Pero in anyway, palagay ko pinag-aralan na nila kung paano nila titimbugin si Inday Sara eh. Kasi wala silang ibang makitang dahilan kung paano mag-exist yung mga Duterte na may mga nagawang kabutihan sa ating bansa. So yun ang i-issue nila. Hindi nila tinitingnan yung billion, trillion na gastos nila personal. Lalo na ito si Martin Romualdez na kung gumastos para sa kanya ang pera at hindi siya marunong mabusog. Actually, he is a minor already. May Okada pa siya. Marami siyang negosyo. So, yung pamimigay niya ng bawat congressman na 200 plus at 150 million, that is trillion, billions yan. So, hindi basta-basta pera ang winaldas nila. So, ngayon, ang mga kasamahan ko dito, nagsabi sila na may impeachment, may sinampa na sila sa Supreme Court at saka yung mga guerrilla forces nila. Handang-handa ho kami doon sa Davao. Isang kurot lang yan, sir. Isang kurot nyo lang. Susuporta kami sa inyo. Si Norme Suarez, nag-usap kami, that was 6 months ago. Masama rin loob niya kasi actually, itong current administration, wala na eh. Patay na yung political career niya. Patay na kasi hindi siya nanalo ng pagka-vice president. Natalo siya ni Leni. So patay na talaga. Ngayon, walang ibang pwede niyang makarecover. Sumanib siya sa mga Duterte kay Sara. So, during that campaign, ang magiging presidente sana doon si BP Sara, Inday Sara. Nag-ipon-ipon na kami doon sa Comelec, doon kami nakastandby sa contract. Kami masyado eh. Disappointed kami nung nalaman namin na nag-advise siya kay Bongbong. Kasi kung hindi, sana yun si Inday Sara, si Bongbong ang magiging presidente. Kaya lang, may kaunting conflict din kay Bongbong pati sa mga anak ni President. Alam naman natin yan. So, ang talaga namin noon is si Inday Sara. So, ngayon, nung nanalo, actually, makikita nyo yan eh. Kahit ako, during the election campaign, sumusuporta ako kay Bongbong dahil kay Inday Sara. Di ba? Gumastos rin kami noon eh. So, nakikita namin, ayaw nila ang mga Duterte dahil kung babalik ang mga Duterte,
magiging madugo talaga ang laban kasi tatapusin talaga yung trabaho ni Tatay Digong ni Inday Sara. Diba? So sana tayong lahat maintindihan natin kung paano ka-honest at hindi naman masyado honest, siyempre of course kahit paano ang mga politiko meron talaga yan konting pero hindi naman sobra. Basta maganda lang yung palakad kamukha nung nakaraang administration, issue sila noon ng mga kahit pero maganda naman ang palakad ng ni Duterte. Ngayon ang gusto natin, ang demand natin is alisin talaga yung nakaupo dyan sa Kongreso. Ewan ko kay Kernel o kay kung paano natin bitbitin. Pwede nga, ngayon na, puntahan natin eh. Diba? Magkaisa tayo. Kulang pa ba? Oo. Sasama kami doon. Bitbitin na natin. Diba? Puntahan na natin si Congressman. Doon tayo mag-ipon-ipon sa Kongreso. Nandoon naman yan eh. At saka ang kagandahan, ang isa pang kay Martin Romualdez, hindi yan nag-bailan. Malalaman yan ng mga tao doon sa Congress kasi naka-helicopter yan eh. Every time na pupunta yun doon, helicopter. So alam ng mga tao doon kung sino yung naka-helicopter, si speaker na yun. Yung helicopter pa lang, ilang gastusin yan, yung piloto, yung gasolina. Diba? So, yun, pira ng taong bayan yun. Kaya magkaisa na tayong lahat dito. Ako, ang layo-layo ko pa sa Mindanao, pero as requested by my friend Bernard Miñosa, ito, pumupunta talaga ako dito kasi siya yung nag-request eh, special trip ito eh. Kaya alas 2 yung flight ko, alas 5 kami dumating. So, nandito ako ngayon para magkaisa sa kausa natin lahat na tanggalin na natin at paalisin si Martin Romualdez. Yun lang po.